Isinapubliko naman ng Korte Suprema ang kopya ng kanilang desisyon pabor sa deklarasyon ng martial law sa Mindanao. 11 mahistrado ang sumang-ayon tama lamang na isailalim sa buong Mindanao ang batas militar. May ulat on the spot si Lia Manyalak del Castillo. Lia? Connie, para sa mayorya ng Korte Suprema, may naging Lia? sa pagdedeklara ng... Connie? Go ahead, Lia. Connie, para sa mayorya ng Korte Suprema, may naging sufficient factual basis si Pangulong Duterte sa pagdedeklara ng batas militar sa buong Mindanao. Base sa 82-page decision na inilabas ng SC kagabi, sapat na basehan ang mga nangyaring insidente sa Marawi at kalapit na lugar bago pa man ng May 23 para sabihing may aktual na rebelyon nga kaya't kinailangang ideklara ang martial law sa buong Mindanao. Sabi ni Associate Justice Mariano del Castillo, ponente ng desisyon, may mga impormasyong na-access ang Pangulo na tanging siya lang ang nakakuha kung kaya't nakapag-desisyon siya na magdeklara ng martial law at hindi niya nakailangan pa ng rekomendasyon ng sino man bago gawin ito dahil sa urgency ng sitwasyon. Sabi pa sa SC decision, nasa diskresyon din ng Pangulo kung gaano kalawak ang magiging sakop ng kanyang deklarasyon ng batas militar. Hindi rin daw napatunayan ng mga petitioner na hindi sapat ang naging basehan ng Pangulo at ang mga ginamit nilang news reports na umano'y kontra sa insinuating President's report ay hearsay lamang at di maaaring tanggapin ng Korte. 11 sa mga mahistrado ang sumang-ayon na tama lang na sa buong Mindanao ideklara ito dahil daw sa mga naitalang insidente ng karahasan ng Mountie at ISIS-linked groups sa iba pang lugar sa rehiyon. Pero para kay Chief Justice Maria Lourdes Sereno at Associate Justice Alfred Benjamin Caguiwa, dapat nilimita lamang sa Lanao del Sur, Maguindanao at Sulu ang deklarasyon ng martial law. Si Senior Associate Justice Antonio Carpio naman, sinabing dapat sa Marawi City lamang idineklara ang martial law. Ayon pa sa Chief Justice, hindi dapat binigyan ng Korte Suprema ng malawak na leeway ang Pangulo para magdesisyon na lang kung hanggang saan ang masasakop ng martial law. Si Associate Justice Marvic Leone naman na tanging mahistradong bumoto pabor sa mga kumontra sa martial law, tila itinaas pa raw ng Korte ang estado ng Mountie Group dahil ikinokonsiderang rebelyon ang kanilang ginawa. At dahil dito ay may makukuha pa silang proteksyon sa ilalim ng international humanitarian law. Para kasi kay Leone, terorismo at hindi rebelyon ang nangyari sa Marawi at hindi raw martial law ang solusyon dito. Pero para sa 11 mahistrado na nagsabing legal at may sapat na basehan ang deklarasyon ng martial law, sapat na ang naipakitang probable cause ng Pangulo base sa impormasyong hawak niya nang gawin ang deklarasyon. Sa desisyon pa ng SC, sinabi ni Del Castillo na hindi nga raw alam ng Korte Suprema kung matatapos ba ang problema sa Marawi sa loob ng 60 araw lamang. Kaya't nasa Kongreso na rin daw ang responsibilidad na repasuhin at imbestigahan ang accuracy ng mga naging basihan ng martial law sakaling hingi ng Executive Department na palawigin pa ito. Nagbabala naman si Associate Justice Carpio na dapat seryosohin ang sinabi ni Pangulong Duterte na hindi magiging kaiba sa martial law ni dating Pangulong ang kanyang bersyon ng batas militar. Dapat daw maging matapang ang hudikatura na umaksyon kung sakaling may senyales na tumataliwas na sa probisyon ng saligang batas ang ginagawa ng Pangulo para raw mapreserba ang demokrasya na isinusulong ng ating konstitusyon. Connie? Maraming salamat, Lia Manyalak del Castillo.